Nagsama-sama ang LBM, nagsama-sama ang PINGS, pati ang Makabayan. At pag lumabas ang usaping korupsyon, parang medyo may pinoprotektahan. Sino bang block ngayon na lang ang nakikipaglaban para yung korupsyon ay mailabas ang katotohanan? Sino ba? Di ba mga Duterte? Not only Duterte people, but also people na may sympathy. Tama ba? But that's also the spirit of Duterte, really confronting yung corruption na yan. Hindi Duterte 5, ibig sabihin, tanggalin mo yan in the picture. Imagine mo na politics in the Philippines with nobody really saying, hindi ito pwede, dapat ilabas kung sino ang mastermind, dapat itanong natin. Tama? Kung walang ganun nagsasalita, ano ang mangyayari sa Pilipinas ngayon? Yung korupsyon, 100%. Tama? At para manatili yung korupsyon, may kakambal yan eh. Ang kakambal nito, dapat mag-perpetuate yung ganitong kasing governance. Tama? Sa puso. Hindi na kayang isakay sa pribadong jet ang puso ng mamamayang Pilipino. So yung pag-kidnap nila, na-apply nila sa pinakaulo ng mga pagbabago sa Pilipinas na may tapang at malasakit. Pero hindi nila pwedeng gawin ito sa Pilipino na burahin na lamang basta-basta yung mga talim na talagang tagos sa puso. I wrote about it this morning, sorry, I'm a journalist. I wrote about it this morning, no? Dahil nakita ko yung article sa Jakarta Post. Number one, the article is not an academic article. It is an opinion, in fact, a reflection of a writer. Alright? So, ibang-iba po yung, pero yung ginawa nilang poster nakalagay doon, academic. But it's not an academic piece. It is only an opinion piece. In fact, it's a personal reflection and commentary of the author, and nothing about it is academic at all. Pero ang content, ang naging argument ko about it is that, alright, so you want de-Dutertification. Okay? Gusto nyo tanggalin sa isipan ng tao yung pagiging Duterte. Pero tanong ko lang ngayon, sa ngayong sitwasyon na malala ang korupsyon, okay? At nagsama-sama ang mga blocks, nagsama-sama nagsama-sama LBM, si Sas kasi, yun ang binigay niya. Sama-sama ang LBM, nagsama-sama ang PINGS, pati ang Makabayan. At pag lumabas ang usaping korupsyon, parang medyo may pinoprotektahan. Sino bang block ngayon na lang ang nakikipaglaban para yung korupsyon ay mailabas ang katotohanan? Sino ba? Di ba mga Duterte? Not only Duterte people, but also people na may sympathy. Tama ba? But that's also the spirit of Duterte, really confronting yung corruption na yan. Hindi Duterte 5, ibig sabihin, tanggalin mo yan in the picture. Imagine mo na politics in the Philippines with nobody really saying, hindi ito pwede, dapat ilabas kung sino ang mastermind, dapat itanong natin. Tama? Kung walang ganun nagsasalita, ano ang mangyayari sa Pilipinas ngayon? Yung korupsyon, 100%. Tama? At para manatili yung korupsyon, may kakambal yan eh. Ang kakambal nito, dapat mag-perpetuate yung ganitong kasing governance. Tama? Na hindi maalis. Kaya nga may mga impeachment, tinanggal si Duterte kasi nga may korupsyon na nangyayari at para magpatuloy, dapat sila salyo pa rin after 2028. Tanggalin mo lahat. Mag-de-Dutertify ka kaya, anong mangyayari sa atin ngayon? Anong mangyayari sa Pilipinas by 2030? Imagine what will happen to the Philippines by 2040, right? And they were saying de-Dutertification is key to moral reckoning, but you cannot have moral reckoning if the basic premise and the basic situation right now is actually moral bankruptcy from the other side na nagkakaisa para lang matabunan ang korupsyon dahil ayaw nilang maupo si Sara. Kinikilabutan ako sa statement na yon. Pero totoo po yun. Kaya alam mo, sa pagpapatuloy natin, i-release naman natin, hindi natin i-release, no? Hindi ito flood control. Ibahin naman natin. Kahit murahin pa rin Balik tayo sa seguridad kasi at this moment, meron tayong kinakaharap eh. Nandito tayo na magkakasama tayo. Pero alam mo, marami tayong kababayan ngayon na nangangamba sa sitwasyon ng ating bansa. Hindi tayo nakakasiguro kung hindi tayo tatamaan ng mga nangyayari at nagaganap ng mga gera sa ibang bansa. Nakita na naman natin, bakit? Balikan rin yung nakaraan kung anong sinasabi
ni Presidente Duterte kung tayo ba'y handa na sa gera. Hindi pa. Oh. Kaya nga ano yon, sumpak? O kaya yung pinapuputok sa kawayan, ano po ba yon? Yun lang ang alam ko, meron ng ano sa ngayon eh. And that's the reason why we need to sit down para mahinto yung gulo, hindi yung katapang-tapang natin, nakakalabanan pa natin yung mga karatig na bansa, na pwede naman tayo makipagkaibigan. Di ba? So, at this moment, siguro, bigyan natin ng pagkakataon makapagsalita yung mga kanutuan o mga secretary ng atin pong departamento ng gobyerno noon para mailatag nila kung anong difference, ano yung priority nung dati din naman na nakaupo po si Pangulong Duterte, meron din pong nagbadyang gera. Actually, nagkagera din noon sa ibang bansa, di ba? Oo. Pero tingnan ninyo, balikan ninyo, what happened? Secure. Oh. Nadamay ba ang Pilipinas sa awa ng Diyos? Hindi po. Kasi nakukuha rin yan sa dasal. Pero kailangan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Huwag kayong umasa sa dami niyo ng pera dahil pag pinasabog kayo, hindi niyo madadala yan sa hukay. Hindi niyo mapapakinabangan yan. So kailangan natin ng solusyon. Ano nangyayari ngayon? Anong dapat i-prioridad? Nasaan ang mga kababayan natin na nangangawala, nagtatago? Tumatakbo pa rin. Pagpanggang ngayon, umiiyak ang mga pamilya na nandito dito sa Pilipinas. Huwag kayong makasiguro na tayo po ay safe. Hindi po tayo safe hanggang ngayon. Ang seguridad ng Pilipinas ay nakasalalay sa pinakamataas na pwesto ng taong opisyal ng ating bansa. Hindi mo pwedeng isumbong o sisihin kahit sino dahil kung sino man ang may hawak ng departamento kung saan yun ang nag-iingat at naghahanda para sa mangyayari, no, kung ano man, is siya rin po ang nagluklok. Kaya taong bayan, missing kayo. Pagpatuloy natin to our kaibet. Alright. Thank you, Ka Penny. I'd like to direct this question po kay Secretary Al. Sir, ano po ang pananaw ninyo about renewable energy? Yung solar farms, hydro energy. I visited my sister in 2024 sa Canada, no? And the reason why napakamura ng kanilang kuryente at stable is because of hydro energy. Ang lalaki ng mga dams nila galing sa lake, no? Yung ano nila, yung tawag mo nito, yung supply nila ng energy. Dito sa Pilipinas, marami tayong likas na yaman, no? Pagdating mo sa sa tubig, sa mga galing sa mga falls. At the same time po, pinaliligiran mo tayo ng dagat, which could also be a source of solar energy. Wala mo tayong winter dito. At tayo ay exposed talaga sa sa araw na saan tayo pwedeng maglikom ng ating enerhiya. Nasaan po ba ang stage ng ating paggamit nitong mga resources na ito, Sec, and how important is it to secure these resources? Well, thank you, Ika. Umiinit ang diskusyon ng parte sa politika. Hindi na ako sasama sa I speak about politics and about the leadership, yung mga transition and some other times. Sa ngayon, sa enerhiya lang, hinaharap natin Pinas, sinasabi nga natin, ang kailangan natin ngayon is paghandaan, paano natin naharapin, at sana matawiran natin itong problemang sa ngayon ay kinakaharap natin. Sana itong administrasyon, malagaan at ipatupad ang dapat na panghakbang para sa ganoon makatawid tayo sa sitwasyon na ito. Ngayon, on the issue of renewable energy that has been being developed. May mga programa during the time of President Aquino, nagsimula na yan sa tapping renewable energy. Kaya nga lang, ang renewable energy supposedly can lower our
electricity, the portability of energy. But to develop that, nagkaroon tayo ng favorable rates na ibigay during the time. Even the time of President Aquino, at ang sabi ng 15 tariff, na binigyan sila ng isang rate na para may college. Ang problema dito, of course, masyado tayo nakikinig ko sa mga foreign foreign lobbyists to promote their technology. Sa Pilipinas, kailangan i-develop natin ang ating indigenous sources. Ano ang ating indigenous sources? Dito, nandiyan na yung sinabi mo na marami tayong ilog, marami tayong dam, yung hydro. Because hydro is a stable source of energy. No? Pwede yan yung sinasabi natin base load, para sa regulatory, basta flexible siya. Katulad din yan ng having a coal or nuclear pangalan to, hydro. Ang problema naman ng hydro, pagka summer, pagka kulang ang tubig, katulad nangyayari no sa Mindanao, magkakaroon kayo ng shortage. Sabi ang dapat ng yan, i-combine mo yan with solar. So solar and hydro. Kaya during the time of our administration then, in Duterte, we tried to develop and push solar over water. Para doon sa mga dam, lagyan niya ng solar panel para pagka mainit at saka walang tubig, yung solar panel. Pero hindi ganun kasimple yun because you need storage. You have to store that energy para pagka merong supply, may store mo kung kailangan may babalik. And then you have to have yung sabi nga natin yung linya, yung distribution and transmission, kailangan din adaptable yun. Talagang adapted for renewable energy para mapakinabangan natin ng gusto. So, yun yan, yun ang sa solar, yun ang sa hydro, they're all good. Solar is good. The technology of solar is fast changing. Yan, Kaya lang, ang problema sa solar, it competes with food production, especially in the initial stages. Yun ang naging issue ko noon Dahil sabi nga natin, yung mga taniman ng palay, na ginagawa kino-convert to solar. Dahil nga hindi tayo competitive sa agriculture, yung palay ko natin, production, Sabi ng farmers bouquet. So ginagawa ng mga may-ari, pinarerentahan na lang, gagawin naman solar. So, mahirap yun. And we try to balance that, Ngayon, kung ilalayo mo naman doon sa mga remote area yung solar, nasasabihin niya yung transmission mo ng linya to distribute it. So, yun ang mga sinasabi ng mga problema. And then another source natin is the geothermal. Ang geothermal, yan yung katulad yung sa Tumunan sa Leyte. That has been supplying us energy. Yun ang nangyari sa atin during the time of Ferdinand Marcos Sr., yung Tumunan na-develop yun. And that's na ngayon, lumupan sa atin, nagsusupply here, getting a lot of energy from that. Yun ang problema sa atin, Pilipino. Naka-develop tayo doon, nag-relax tayo. Instead, tuloy-tuloy natin para i-advance. Para bang kumikita na, okay na, satisfied na. So, nalalampasan tayo ng iba. So, during the time again, our time, we try to promote geothermal and we ask that sabi natin doon, 100% Pilipino lang, we open that to the foreigners kasi malaki talaga ang gastos din. So that we need to develop our indigenous source para yung energy independence natin, hindi tayo dependent sa import, ma-achieve natin yan, and then yung exploration natin. Yung exploration, again, para sa mga ganyan, i-promote yung sa exploration, nagkaroon kami ng roadshow dyan para to promote yung exploration dito sa West Philippine Sea. We were doing that already, kaya lang, sabi nga, yung naapektuhan masyado ng pandemic, and during the last year, dapat nagsimula na yung talagang pag-explore, yung talagang pag-explore na. Kaya lang, that was already May and June.
And then magkakaroon ng mga meeting ang mga President Duterte with President Xi Jinping. Sabi natin, of course, tigil muna ito para magkaroon ng response or issues. So, yun, natigil natin. Pero dapat no talaga mag-explore tayo doon. Mag-explore tayo ng ating indigenous source. Whether it is at West Philippine Sea, whether it is in yung sa Liwasan Mars. marami naman Mars. marami naman tayo ito. And including coal. Ang problema natin pati, yung sa energy dependence natin, meron tayong coal deposits. Kaya lang, pinagbawal naman yung mga mining para kunin natin yan. Sabi, this is God-given resources na kailangan mako natin Masyado tayong, siguro nagkaroon tayo ng Greenpeace sa mga, yung sa, yung climate change. Ang position ko doon, during sa mga climate change yan, medyo bihis ako sa, ayokong sumunod sa ginagawa ng sabihin niya, reduce carbon emission. Halos utot na nga lang ang ilalabas ng Pilipinas, tapos gusto pa ninyo i-reduce yan. Napakatayo na ang Pilipinas ang the least contributory to this climate change. Tapos tayo pa magsasakripisyo. Ibig sasakbak natin, medyo nagkaroon ako ng mga patod because I was the last one who signed. Because sabi ko lang yun ang condition niya, you cannot stop coal. Yun ang ginawa kong condition. You have to stop coal. Yung pagpirma natin dun sa top 20 something, I forgot the number, and I really refuse to endorse it because sabi ko, paano naman ang mangyayari kung titigil namin yung coal? So, marami tayong coal na dapat isigalo. So, imbis na nag-import tayo. So, sometimes policy natin, hindi natin alam ang ginagawa ng pagpapa sa yun lang. Yung ano pala, Seth, nakalimutan